ating pag-usapan kung paano gumagana ang mga makina. Kung mapapansin ninyo, nandito mga basic na pyesa sa loob ng ating makina. Sa bidyong ito ay ating ipapaliwanag kung paano gumagana ang mga pyesa sa loob ng ating mga makina. Ating umpisahan kung paano umaandar ang ating mga makina. Kadalasan sa ating mga makina ay meron tayong kickstarter at electric starter motor. Oras na pinadyakan mo ang kickstarter ay kusang lilipat ng linya ang mga granahe niya. Kung mapapansin po ninyo, ang gear or spline niya ay gumagalaw at pumipihit papunta sa main shaft, at kapag pinadyakan natin, dun pa lang siya iikot. Pag ikot ng ating mga gearings ay malilipat naman ang puwersa sa ating clutch hub. Dulot nito ang pag-transfer naman ng lakas or power sa ating crankshaft at syempre sa buong makina. At kung electric starter motor naman ang pag-uusapan, kinakailangan ng baterya upang ito ay mapagana. Kapag umikot ang starter motor, kasabay nito ang idle gear. Paiikuti naman ng idle gear ang ating Bendix drive upang hindi naman masira ang ating Bendix drive o ang ating mga gearing kusa itong nagdi-disengage. Dito naman gumagana ang ating one-way clutch. Dito mapapansin ninyo, ito ang roller one-way clutch. Meron siyang outer race at inner race na merong small rollers. Ang pag-ikot ng ating starter motor at ang ating outer race ay isang direksyon lamang. Ang roller ay maharangan ng mga surface at ang lakas ay malilipat sa inner race at diretso papunta ng crankshaft. Oras na mag-umpisa ng bumilis ang ikot ng ating inner race kesa sa outer race, ang rollers ay magre-release. Sabay nito ang pag-ikot at pag-freewheel ng inner race. Kadalasan sa mga gasoline 4-stroke engine, kinakailangan ng ating mga makina ang supply or lakas na nanggagaling sa ating mga ignition para ma-ignite ang ating air-fuel mixture para sa ating power stroke. Spark plug din ang isa sa pangunahing kailangan dito. Kinakailangan ng ating mga spark plug ang mas malakas na bultahe at nang magliyab ng dire-diretso. At sa partikular na pangyayari, ang bultahe galing sa ating stator ay isa ding mahalaga at ang paggamit ng 12 volt na baterya ay parehas lang ng purpose. Ang stator ay isang stationary coil ng mga wire at ang flywheel ng ating mga motorsiklo o ang ating magneto ay isang permanenteng magnet at siyang tumutulong habang umiikot ang ating magnet or magneto sa ating stator na nagiging dahilan para magkaroon ng current ang ating coils. Bawat output ng ating stator ay may iba-ibang klase or pangangailangan at ang output naman para sa ating ignition ay tinatanggap ng exciter coil. Nakadalasan ang coil na ito ay mas malaki na siyang nagbibigay naman ng mas malakas na voltahe kumpara sa iba na mas kinakailangan ito para sa ignition. At ang voltaheng iyan ay sinusuplayan naman ng ating electrical component. Ito ay ang capacitor discharge igniter na madalas kung tawagin ay CDI. At ang koneksyon ng AC-CDI ay pakikita ko dito. Ang pinakapangunahing halaga ng CDI unit ay ang magtago or mag-ipon ng electric charge na kinakailangan ng ating mga motorsiklo. At ang capacitor na nasa loob ng ating CDI unit ay nag-iipon ng electric charge. At ang iba pang component ay ang pickup coil. Habang bumabagsak ang karga ng at CDI, ito ang tumutulong sa kanya. Ang pickup coil ay isang napakaliit na magnet. At ang flywheel na nakikita nyo ay napakaliit lang na nakaumbok sa surface. At sa pag-execute or sa pag-ikot nito, hanggang sa mabilis na pag-ikot niya, ay lumilikha ito ng mababang voltahe sa ating coil. At ang voltaheng nalilikha niya ay sumusupply naman sa ating CDI unit. At meron pa tayong isang electronic switch na kung tawagin natin ay rectifier or ang tawag naman ng iba ay voltage regulator. At lahat na makukuhang karga niya ay papunta ng capacitor. At buong ilalabas niya papuntang CDI unit at papuntang baterya. At para lalong mas nadagdagan ang ating voltahe at ang ignition coil ang kailangan. Ito ang isang tumutulong upang mas lumakas ang ating voltahe at umabot ng 200 times ng input voltage na sapat na pangailangan upang magbigay ng apoy ang spark plug. At may mga ilan pang factor na tumutulong upang mas mapagana natin ang ating makina. Ang intake at exhaust valve ay nakokontrol gamit ang timing chain. At ito yon mga idol. Habang umaandar ang ating makina, ang ating crankshaft ay patuloy din na nagtatransfer ng lakas sa ibang mga engine components. Sa proper operation ng engine parts niya, ang single cylinder engine ay madalas kinakailangan ng counterbalance upang mawala ang vibration, sanhi at dulot ng balance forces. At ang clutch assembly ay smooth na nagtatransfer ng lakas sa ating mga transmission system. Ang transmission system naman ay siyang tumutulong ng pagbibigay ng bilis depende sa pangangailangan na nagmamaneho. Ilan lang ito sa mga component at mga dahilan kung bakit gumagana ang ating mga makina. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, kung natuwa at kung may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shoutout nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood. Ay, shoutout nga po pala kay Papa Tolitz, ang owner nito. Yun. Thank you po sa inyo, si Layas daw yun. Ingat palagi, God bless and bye. Alright.